'di ba may nag-viral na kung saan po may isa pong driver ng tawag dito ng pick-up ang nangbatok mga kababayan doon po sa nakakariton na kung saan kasama pa nga nung nakakariton yung kanyang anak at yung kanyang anak ay umiiyak. Hindi ko na nga lang pwedeng ipakita dito yung video kasi alam niyo naman, medyo ano kasi, mahirap pag may umiiyak na bata. So ngayon, kung titingnan niyo mga kababayan, bukod po sa may update po tayo patungkol po dun sa nangyari sa lisensya nung driver, maliwanag naman po mga kababayan na hindi po magandang gawain yan. Yung ginawa ng driver lalo na kung ikaw ay nasa lansangan at nagmamaneho ka, hindi porket naka-pick up ka, napakayabang mo na. Ano po, so ngayon kung titingnan nyo, ayon po dito sa LTO mga kababayan, sabi po dito, driver na nanakit ng mag-amang magkakariton, sinuspinde ng LTO ang lisensya sa loob ng 90 days habang isinasagawa ang investigasyon. Maaaring kinukundina nilang Transportation Office o etong LTO, Chief Assistant Secretary Marcos B. Lacanilaw ang pananakit ng driver sa isang ama na may kasamang anak na batang babae na nagtutulak ng kariton na nakasage sa minamaneho nitong puting Toyota Hilux mga kababayan. Makikita sa viral video na kumakalat sa social media ang ginawang paghampas ng driver ng sasakyan sa ulo ng magkakariton sa harap mismo ng kanilang anak na minor de edad daw mga kababayan. Kita nyo naman doon sa video na pumapalahaw sa pag-iyak dahil sa matinding takot. Dahil dito, agad na inatasa ni ASEC Lacanilaw ang LTO Intelligence and Investigation Division o retong IID na mag-issue ng show cause order o retong SCO laban sa nasabing driver ng Toyota Hilux kasabay ng pagpapatupad ng 90 days preventive suspension sa kanyang driver license mga kababayan. So dapat lang naman talaga, kung ako nga ang tatanungin, dapat revoke yung lisensya niyan eh. Kasi hindi po talaga mga kababayan pwede sa daan yung mga kamote. Tandaan nyo po yan. Hindi po pwede sa daan, sa lansangan, na magmamaneho ka na mainitin yung ulo mo. Kasi alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, siguro hindi po ito alam ng mga kababayang Pilipino po natin. Iwasan nyo po makipag-away sa lansangan, lalo na yung mga road rage. Dahil kapag ka naaktuhan kayo, may nakapag-video sa inyo o nag-viral kayo, posibilidad na mawala po sa inyo yung lisensya po ninyo. Alam nyo naman kung gaano kahirap mga kababayan ang walang lisensya. At siguro naman bago kayo makakuha ng lisensya, yan naman dinadaanan nyo rin sa inyong mga examen. Di ba may mga examen yan mga kababayan? At yan po ay dinadaanan. So ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin. Idiniin ng LTO chief na hindi kukonsintihin ng ahensya ang ganitong asal sa lansangan kung totoo man ang mga paratang ayon sa video. Dapat managot ang driver. Tiniyak natin sa publiko na bibigyan natin ng hustisya ang insidenteng ito, mga kababayan. So ngayon, nakasuspended po yung lisensya ng driver mga kababayan na di umano'y kapatid ni Pokwang. Ano po, ng 90 days. Mga kababayan, ibig sabihin, wala pong visa yung kanya lisensya sa loob ng 90 days. Ano po, kasi sabi nga dito, driver na nanakit ng mag-amang magkakariton, sinuspinde ng LTO ang lisensya sa loob ng 90 days habang isinasagawa po ang investigasyon. At kapag ka napatunayan naman mga kababayan sa investigasyon na talagang sumobra ito pong kapatid ni Pokwang, talaga mga kababayang baka dumating pa sa point na ma-revoke ang lisensya po nito. Alam nyo, mas maganda nga ma-revoke ang lisensya nito Bakit? Para nang sa ganun, mabawasan naman yung mga mayayabang sa lansangan. Kasi sa totoo lang mga kababayan, minsan kahit may mga driver kaming nakakasalamuha sa lansangan na sobrang yayabang, wala akong pinapatamaan na sobrang yayabang, pinipilit pa rin namin na maging mahaba ang pasensya. Lagi ko sinasabi sa driver ko yan, habaan mo ang pasensya mo at wag na wag ka makikipagtalo sa lansangan. Kasi talo tayo dyan. Kapag may nakapag-video sa atin, pare-pares tayo mawawalan dyan ng lisensya. Ang masakla pa nito, kapag nawala na yung lisensya mo, parang hindi ka na tao. Diba mga kababayan, lalo na kung ang hanap buhay mo ay pagmamaneho ng sasakyan or di kaya naman kung ikaw ay nagmamaneho ng sarili mong sasakyan. Napakahirap po na mawala mga kababayan ng lisensya sa pagmamaneho. Kaya doon sa mga kababayan Pilipino po natin
hangga't kaya po ninyong magpasensya sa daan, pilitin ninyo. Ano po, bawasan ninyo yung pagiging mayabang ninyo sa lansangan. So ngayon mga kababayan, eto, pakinggan po natin etong inilabas na video ni Pokwang patungkol po dun sa nangyaring pangbabatok ng kanyang kapatid dun po sa isang lalaki na magkakarito na kasama yung anak. So eto, i-play po natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang magandang araw ng December 16, unang simbang gabi ng kapwa ko mga Katoliko. Ayan, magandang umaga po. May gusto lang po akong ipahiwatig or malaman yung lahat na totoo po yung tungkol po dun sa nag-viral po na video na isa pong lalaki na naka-Hilux na Toyotang puti. Opo, kapatid ko po yun, nag-viral siya. Galing, no? Ano po, galing. Paalala lang po na ang kasalanan po ni Pedro ay hindi po pwedeng maging kasalanan ni Juan. Ama, totoo yan mga kababayan. Alam nyo, ang masakit nga lang kasi dito, pati ata itong si Pokwang nababash dahil po dun sa ginawang katarantaduhan ng kanyang kapatid. Maliwanag naman po mga kababayan na yung kasalanan ng kanyang kapatid, hindi naman po pwede na maging kasalanan po niya. At kita nyo naman na hindi naman niya kinakampihan yung kanyang kapatid mga kababayan. Bagkus kinukundi na pa nga niya yung ginawa pong katarantaduhan ng kanyang kapatid. Anyway, tuloy pa natin. Maaaring pong isa kami na apelido, pero hindi naman po kami pareho lagi ng pag-iisip at ng mga gawain araw-araw. Ako po yung humihingi ng dispensa doon po sa kanyang nakaalitan. At lalong-lalo na po doon sa anak na babae. Pasensya ka na, iha. Dadalawin kita, ha? Wait lang, ha? Pupunta ang tita po ako dyan. Pasensya ka na. Hindi po ako natutuwa at hindi ko po dapat kampihan yung nangyari po doon sa kapatid ko. Hindi naman din po ako, kumbaga, siyempre nanay din naman po ako. Pero lagi po natin iisipin na laging may other side of story. Pero sige po, sa amin na lang po iyon. And humihingi po ako ulit ng kapatawaran dun sa mag-ama. And paalala ko lang din po dun sa mga nag-post pa ng paulit-ulit ng mukha ng buong pamilya ko. May tinatawag po tayong cyberbullying and cyber libel. No po? May mga and gusto ko muna pasalamatan pala yung mayor namin, Mayor Junjun Inares. Maraming salamat po sa pag-ayos ng problema. And pasensya na rin po kayo. Manghingi po din po ng paumanhin po sa aming mayor. Doon po sa mga ibang politiko na nakisakay po, na hindi naman taga-antipolo, nakakaloka. Na nag-post pa kayo, sir. Minak, sino kayo? Alam ko, taga-Bicol kayo eh. Ingat po kayo kasi mambabatas pa naman kayo. So alam po ninyo dapat po yung tinatawag dating cyberbullying, sir. Okay? Pinost po ninyo yung mukha ng buong pamilya ko. Ay, yun ang pangit mga kababayan. Alam nyo, dapat kung sino yung naando dun sa video, dapat doon lang nakafocus. Huwag na dapat idamay yung mga pamilyang wala namang kinalaman dun sa katarantaduhan na ginawa po ng kapatid. Nito pong si Pokwang mga kababayan. Kasi kung iisipin po natin, talagang labas naman po sila dun sa isyu ng pambabatok ng kanyang kapatid. At ang isa pa dyan mga kababayan, eto para maliwanag din sa mga kababayan Pilipino po natin. Alam niyo po ba ito napapansin ko sa iba sa mga kababayan Pilipino po natin kapag may mga kamag-anak silang celebrity, may mga kamag-anak na vlogger, may mga kamag-anak na politiko, attorney, abogado, pulis, at saka mga sundalo, mas mayabang pa yung kamag-anak kaysa po mga kababayan dun sa mga tao na may propesyon, ika nga. Di nyo ba napapansin? Di ba mas mayabang pa yung kamag-anak kaysa po dun sa mga tao na talagang abogado, artista, vlogger, mga politiko, mas mayabang pa yung mga kamag-anak eh. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan na ito, singit ko lang, one time, nangyari na po sa amin din mga kababayan sa pamilya namin yung ganyan. Meron po akong isang kamag-anak na siya pala yung mali, tapos nagyayabang-yabang. Tapos dumating pa sa point mga kababayan na kahit may ginagawa tayo, sobrang busy natin, inaabala tayo para lang doon sa problema na ginawa po niya. Alam niyo mga kababayan, ang ginawa ko doon, ipinahiya ko publicly yung kamag-anak ko na yon. Kasi sabi ko nga,
nung panahon na nagsisimula ako mga kababayan, nung panahon na tinataha ko itong landas na ito na kung saan napapanood nyo ako ngayon, wala po akong naging kasama dito. Personal ko po ito mga kababayan at yung mga kamag-anak ko, wala pong sumuporta sa akin nung mga panahon na yon kahit isa. Buti pa yung ibang tao, sinuportahan ako mga kababayan, pero yung mga kamag-anak ko kahit isa wala. Sa totoo lang, pasintabi po. Pero, nung dumating na nga mga kababayan sa point na syempre nakikilala na, ginagamit ng mga kamag-anak yung pangalan para lang makaabsuelto dun sa kanilang mga kasalanan. Ang ginagawa ko po pagka ganyan, talagang ipinapahiya ko kahit pa kamag-anak ko, kahit pa kapatid ko, o napakalapit sa akin, ipinapahiya ko po yan publicly. Minumura ko yan publicly. So yan po yung napapansin kong kalimitan dun sa iba mga kababayang Pilipino natin na kapag ka may kamag-anak na pulis, may kamag-anak ako na pulis. Sagot kita. Pag may kamag-anak na abogado, may kamag-anak ako na abogado, kung nabahala sa'yo, sagot kita. Hindi po dapat ganun. Diba? Huwag niyong kaladkarin yung mga kamag-anak ninyo sa kahihiyan na kayo yung gumagawa. Anyway, tuloy pa natin. Kapatid, isa lang po ang may kasalanan, pero buong mukha na. Yung asam po, yung privacy, yung protection po ng pamilya ko. Hindi po ako kumakampi sa kapatid ko, pero sana, nag-iingat po kayo sa mga post ninyo, sa mga comment ninyo. Again, dun po sa nakaalitan, pasensya na po kayo sa ginawa ng kapatid ko. Maraming salamat po. Ayan mga kababayan hindi po kinakampihan ni Pokwang yung kanyang kapatid. Ang ikinasasama lang daw po ng loob ni Pokwang ay na-post yung buong mukha ng kanyang pamilya. Siguro kasama yung kapatid niya ng batok doon at kasama din itong pamilya ni Pokwang na kung saan nag-viral na nga mga kababayan at siguro nababatikos na rin. Pero gaya nga po ng sabi ko, hindi naman po kasi pipwede mga kababayan na madawit yung mga kamag-anak ni Pokwang or kahit itong si Pokwang dun po sa issue na ginawa noong kanyang kapatid. May kasalanan dyan yung kanyang kapatid. So dapat yung kanyang kapatid mag-public apology din. Dapat yung kanyang kapatid personal din na humingi ng pasensya doon po sa kanyang binatukan. Kasi alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, kung yan ay tawag dito, nagmamaneho sa lansangan, dapat mahaba pasensya mo. Dapat kahit pasabihin na ikaw ay may nakagitgitan, yan naman po ay napapag-usapan sa magandang usapan. Hindi na kailangan pang mangbatok, hindi na kailangan pa na tawag dito, makipagmalakasan ka pa. Yan ay napapag-usapan po mga kababayan. At pag yan naman po ay napag-usapan, wala nang ganyang kaguluhan pa. Ang problema nga lang kasi mga kababayan, masyadong mabilis yung kamay ng kapatid nitong si Pokwang at nakapambatok na lang basta-basta porkit nakakariton yung tao na nakabangga po niya. So kayo, mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa issue po na ito? Dapat din ba mga kababayan na mag-public apology at humingi ng pasensya personal dun sa pamilya na binatukan niya yung kapatid mismo ni Pokwang? Mga kababayan, so comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan mga kababayan sa issue po na yan. So ngayon, yung binabanggit naman po dito ni Pokwang mga kababayan na politiko, yun daw po yung mayor na tumulong at nag-ayos nung tawag dito, nung kaguluhan na naidulot po nung kanyang kapatid. Po at ang masakla pa dito mga kababayan, kung titingnan nyo, yung politiko na kinukundina niya po dito, yung mga politiko daw po na taga-Bicol pa daw po yung iba at mambabatas pa, nakialam daw po dun sa issue at ipinost yung buong muka ng kanilang pamilya. So yun po yung kinukundina dyan ni Pokwang mga kababayan. Pero anyway, kaya nga po nang sabi ko sa inyo, comment below na lamang po kung ano pa masasabi ninyo hingil po dyan.